Magandang gabi. October 29, 2025 po. Ito po yung PS Vita na nakalisting natin. Um, so, testing and presentation lang din ng unit. So, itong unit ko na to is condition niya for me 9 point something, 9.0 to 10. Meron siyang mga minor scratches pero kung makikita mo yung unit boss, talagang makinis pa siya. Ayan, mga smudges. Although sa unit na PS Vita boss, alam nyo naman po na kung gaano katanda na yung unit na to. Ito yung mga must have talaga kumbaga ng mga gamer eh. Ito yung mga ease and go. Ako hindi ako nagwawala nito, meron pa akong white nito. Actually matagal na sa akin yun. Kasi ang PS Vita talaga, kaysa mag-LTAB ka or unburnick, ito yung power eh. Nandito yung power talaga kumbaga. Kaya pan na pan talaga ako ng PS Vita. Kahit ang tagal ko na sa Nintendo Switch, hindi pa rin ako nagwawala talaga ng Vita. So, yun lang, mabilis lang doon. May mga smudges lang to boss pero hindi to scratches. Ngayon ko lang nakita nung tinutukan ko ng camera. Although hindi siya perfectly na walang scratch, itong mga yan, yung mga noticeable sa camera ko kasi malino yung camera, nakikita ko ngayon, mga smudges siya na natatanggal naman. So ikot ko lang yung unit bago natin i-testing siya lahat. Boss, pakilala lang din ako, talaga pong ako ay isang seller ng mga consoles, pre-owned and brand new, mostly pre-owned, kaya po sanay na sanay tayo sir mag-check po ng mga unit. At nag-o-offer po ako ng money back guarantee if yung sakali po na yung dinedeclare ko sa videos ko is mga mali po. So, yon money back guarantee pati po pamasahin nyo and transportation ibabalik ko po sa inyo kung sakali po na mali yung mga dinedeclare ko. Next po, sir, dagdag ko lang din boss na yung units natin is pre-owned pero hindi po ako basta-basta po bumibili ng hindi ko po pinupuntahan. Lahat po ng unit na kinukuha ko ay pinupuntahan ko po talaga sa mismong bahay. Pag hindi po papasa sa akin, alam kong hindi ko po maibebenta ng maganda, hindi ko po siya kinukuha. Hindi ho ako nanghihinayang. Talagang chinecheck ko maigi to sa pick up boss bago ko po kunin. Hindi po ako yung seller na puro shipping lang. Tapos pag nasa akin yung item, no choice na tayo, ibebenta na natin. So guaranteed to boss na honestly, kinuha ko to sa mismong owner, mag-asawa yon. Chinek ko maigi doon, any possible issue, wala. Sa base lang din sa experience ko, sa dami ko na rin pong PS Vita na nahawakan, chinek ko maigi po para mai-handover ko rin po maayos. Kasi ako rin po mahihirapan magbenta if sakaling defective yung makukuha natin. So itong unit na to boss, original pa rin lahat ng parts niya, although itong analog niya is normal naman po sa mga Vita na talagang ito yung bumibigay kaya to replace na. So 100% working to, wala po siyang ghost drip, wala po siyang issue. Mamaya ma-check natin yan. Explain ko sa inyo. Yun ang kagandahan kasi talaga sa Vita boss eh. Lahat ng parts nito accessible, kayang-kayang i-DIY and nasa Shopee po. Lahat ng parts ito, napakamura. Kaya hindi talaga nagwawala yung mga gamer, yung mga reseller, mga console owner ng PS Vita. Kasi madaling-madali na siyang palitan. Hindi kagaya ng mga bago ngayon ng mga Nintendo Switch na ang mamahal ng pyesa. Ang PS Vita ho, number 1 lang ng pahal, pinakamahal sa kanya, which is hindi rin naman ganun kalaki ang presyo, is yung LCD. So yun ang mga chinecheck ko talagang pilit. Hindi talaga ako nagbibitaw doon ng pera hanggat hindi ko na-check ng maayos. Number 1, LCD. Number 2, speakers. Yung mga garalgal, boss, huwag kayong kukuha ng ganon. Iwasan nyo yung garalgal ng speaker. Kasi merong alternative doon na mura, pero babakbakin yung case nyo. Naku, mahaba na yung video ko. Mag-skip na lang po sa 5, mag-start tayo. In-explain ko lang din po yung unit. So, itong unit na to, as you can see, iniikot ko kanina, pinupunasan ko. Smudges lang, kung meron pong mga scratches, is due to pre-owned unit pero hindi naman po siya noticeable. Kasi kung i-compare nyo sa ibang nasa mga marketplace, yun po talaga mga beat up na. Ito, kahit tingnan nyo yung likod boss oh. Ito sticker ng likod na yan. Yan yung madalas na nagagasgas ng ibang owner. So malinis yan.
Next po natin, boss, ang inclusion nito, meron pa siyang box na original. Ito yung mga talagang hahanapin mo para if ever man na kailangan mo mag-liquidate, kailangan ka ng pera madali mo ma-dispose. So kasama pa po itong original box. Although hindi na siya in perfect condition, may box pa rin. Hindi kagaya ng iba na pouch lang or anything. Then may kasama siya, ito sama ko sa inyo, boss, pang PSP 1000, pang PS Vita 1000 siya. Pero goods pa rin naman para may protection ka hanggat hindi ka pa bumibili ng pang PSP PS Vita 2000. Slim kasi to eh. Ito pang pat. So isama ko na rin yan para may magamit ka. Then kasama to, boss, tong pouch niya, hard pouch, maganda. Hindi kagaya ng iba na nahawakan ko, yung mga kasama is last pag na ito, hindi maganda, madadala mo. Meron na rin siyang extra na grip caps, dalawang pair dyan, tapos meron na rin akong kinapit dito, kinabit, dalawa, grip caps lang po yan, pwede nyo po yan tanggalin if ever na hindi nyo trip. So yun po yung mga inclusion niya. Kasama rin po original charger niya. Unahin natin yung charger. Actually, this is original pero China version, kaya wala siyang logo dito ng Sony. Pero nakakita na ako ng mga ganito kasi. Well, sige, charger pa rin naman siya for PS Vita Slim. So yun. Kasama na siya, so wala ka nang bibilin dito. Plug and play na lang talaga to, boss. Meron na din po tong naka-install na tempered glass. Meron din pong 128GB original na SanDisk. Chinek ko na kanina, nandito po yan. NSD2 Beta na adapter. So plug and play na lang talaga, boss. Naka jailbreak na rin po ito, no. Loaded with games, pwede nyo pong i-delete, pwede nyo palitan if ever na gusto nyo. So, anytime, pwede naman, basta jailbreak na, download lang kayo ng download, delete lang kayo ng delete pag napuno na. Or pwede rin kayo mag-upgrade, boss, wala rin problema yan. So yan, as you can see, yung indicator niya is working, nag-charge siya. So yan, pasok tayo dyan. So kung makikita mo, may kidlat yung charging niya, so ibig sabihin, okay, nag-charge siya. Tanggalin natin, kasi hindi dapat tayo nag-charge siya mga ginagamit. Next natin, boss, yung wifi, makikita mo sa upper left. So, connected siya sa wifi, connect ko na siya sa wifi. So, may internet to, boss. So, wala kang problema sa wifi niya. So, may internet yan. Type natin Google, pare. So, yon, kita nyo. Nagse-search siya sa Google. Next natin, yung mga basic lang muna na chine-check is yung camera. I-hide ko na lang yung medyo wasted na ako, yung pangit na ng tsura. Nasaan ba yung camera? Sorry. Nandito. So, yan. Pag nag-camera ka dyan, so magpe-play yan. So, maglo-load. Antayin mo lang saglit. So, yun. Kita nyo. Working yung camera niya. Pati yung sa front. Ayan. So, yun yung front niya, boss. So, working doon, wifi, battery, charging, etc. Working. Punta na tayo sa game mismo. So, makikita nyo, boss, pag nag-check kayo ng Vita, dapat yung display po is clear. Medyo mahaba na po yung video ko, pero kailangan ko ma-explain sa inyo, ma-endorse ko yung item na maayos. So, normally, ang mga issue ng PS Vita Slim, meron po yung mga maitim-itim dito sa mga corner na yan. Ang tawag po doon, bignet. Issue na po yon, malapit na pong bumigay LCD nun. Ito po wala, boss. Kung makikita nyo, wala po yung display issue. Malinis na malinis po yung display nya. So yun yung number 1 na sinabi ko sa inyo, i-check nyo yung LCD. Tsaka yung touch nya, syempre. So okay tayo sa display, punta tayo sa version ng Henkaku. So ayan, nakikita nyo, jailbreak siya. Punta tayo sa... Tingnan natin yung naka-install ko na memory card. So yan, 119GB. Meron ka pang free na 4520MB. So 128GB na original SanDisk yan. So okay na tayo sa memory. Ano pa ang kailangan natin i-test? Bago yung game, test natin syempre buttons. Boss, yun ang importante, isa pa. So kagaya ng sabi ko, chinecheck ko yung maigi. Dinownload ko yan para ma-check natin. So load mo lang, ganyan lang. Oops, ano yon? Parang nag-error siya sa Vita. Oops. Download ko lang kasi nun. So yan, boss, ang unang mong i-check yung D-pad sa likod. 4, boss, dapat gumagana. Ano yung D-pad na yan? Ito yan, boss, oh. Yan, yung touch na yan.
So, dapat gumagana yan. Magagamit mo yan sa mga games, hinahanap yan. Pero hindi naman lahat ng games meron yan. Pero dapat working din yan. Next mong i-check yung buttons. Up, up. Ayan, makikita nyo. Down, down. Iilaw yan. Left, left. Right, right. So, functional. Itong right natin, dapat napipindot yan. Kahit sa angle. Boss, hindi lang sa gitna. Dapat napipindot yan lahat. Ano? So, same din dito. Para working siya na makikita mo talaga. So, up, up. Nasanay ako sa switch eh. So, yan. Nakikita nyo naman, nag-work naman siya. Itong select natin. Start. Then, yung analog. Ayan yung ghost drip or stick issue na sinasabi nila. Dapat yan, mili lang ang diferensya niyan or tigil talaga. Yan, totally ganyan. Oh. So, yan. Ganyan lang talaga siya. Balik lang talaga siya sa gitna. Hindi siya yung magalaw-galaw na. May mga ganon kasi yung nagdi-drifting. So, ito sa left. Nakita nyo na yung analog sa left. Ito naman sa right natin, boss. Same din. Balik sa gitna. Ulitin natin sa kaliwa. Same din. Balik. Walang movement. Tigil lang siya, kumbaga. So, yun. Okay tayo doon. Lahat ng buttons na test natin. So, home na lang. Yung negative, yung plus and minus ng speaker. So ito sir, ma-assure ko sa inyo walang garalgal to. Malinis to, boss. Yun ang number 1 chinecheck ko. Yun ang isa sa mahal, kaya yun ang talagang chinecheck ko. Wala kang maririnig na garalgal dito, boss. Malinis ang speaker. Left and right yan, boss. Ayan, pinapakinggan ko rin ngayon. So yun, 11 minutes video. Sana tiisin nyo, boss, kasi kung bibili talaga kayo ng unit, dapat ma-endorse ko talaga. Sulit po yung pera nyo, hindi po yung basta-basta lang kayo binentahan. So, okay tayo sa buttons. Na-test natin lahat. Yung negative, minus, yung power button, on button, yan, mga crispy yan. Testing tayo laro. Yung sa laro, siguro ikakrap ko na lang, siguro mabilis na mode na lang yun para makita nyo rin. Kasi doon natin ma-check kung may GPU crash. Yung GPU crash po na yun, yung pag di na kaya nung PS Vita yung load, luma or sira, bigla pong mag-e-error yan. So dapat walang ganon. Dapat maayos. Kanina na naglaro ko eh. Naantay ako nung may-ari, bakit? Kailangan natin ma-check eh. Kasi kukunin to sa akin, hindi naman to akin. So, kailangan, ako naman, pumapatong lang po ako ng maliit, hindi naman po ganun kalaki. Kasi po, dito lang din po ako kumukuha ng pang-extra ko. So, mababa lang din po ang mga patong natin, hindi naman po libo. Pero kaya, kung mali po yung mabibili ko, eh, ang laking lugi ko sa akin nun. Although may mababawi mo naman kahit pa paano, malaking lugi pa rin ho yun. Kasi maliit lang naman po ang patong natin sa mga units na kinukuha natin. So yun, stop ko tong video na to, then magbibideo ako separate for games kasi medyo mahaba na. Thank you, boss. If may iba pa po kayong tanong, please let me know lang po.